Masamang balita ito para sa San Miguel Beer. Sinabi ni Coach Leo Austria pagkatapos nilang matalo sa NLEX Road Warriors na at least 3 game hindi makapaglalaro itong si Chris Ross o baka humigit pa. Depende yan kung gaano katagal yung health protocols na gagawin ng PBA. Itong si Chris Ross ngayon ay nasa Estados Unidos dahil meron siyang isang family at personal situation na inaayos doon. At dahil dito, kapag natapos na yung si Ross doon sa US at bumalik siya dito sa Pilipinas, hindi siya kaagad-agad makapaglalaro dahil syempre dadaan siya doon sa health protocols na in-establish ng gobyerno at ng PBA. At dahil sunod-sunod ang laro ng San Miguel Beer, at least 3 games hindi makapaglalaro itong si Ross o baka umabot pa ng 4 games o higit pa dyan. Dahil dito, sinabi ni Coach Leo Austria na malaking problema talaga yan dahil si Ross ang top defensive player nila. At nakita naman natin doon sa game sa NLEX na iyon talaga naging problema ng San Miguel, yung depensa. Dahil 6 minutes pa ang natitira sa 4th quarter ay naka 100 points na ang NLEX at nakapagbigay din sila ng 29 na assist. Kaya dyan mo makikita na talagang nahirapan ng San Miguel Beer nung nawala itong si Chris Ross dahil hindi makapagdirihin ng play ng masyado itong si Terence Romeo at yung kanilang bagong recruit na si Simon Enciso. Dahil dito, sinabi ni Coach Leo Austria na kinakailangan talaga nilang gumawa kaagad ng adjustment. Dahil syempre mahirap pag yung point guard ang nawala lalo na doon sa kalibre ni Ross dahil hindi naman siya gaano ka-importante sa scoring kung hindi sa playmaking at depensa. At maraming ang fans ng San Miguel na nakapansin na very stagnant yung offense ng San Miguel Beer at madalas one-on-one lang at yung mga players ay nakatayo lang doon sa court. Kaya sabi ni Coach Leo Austria, kinakailangan gumawa nila kaagad ng paraan dahil mahirap na magkasunod-sunod ang talo dito sa PBA, lalo na at 11 games lamang yung elimination at baka ma-eliminate ka agad ng maaga. Mukhang magkaka-interest na naman ang SMC teams dito kay Wami Chongson dahil ang ganda na kanya ipinakita sa unang laro ng Terra Firma Jeep. Kahit natalo ang Jeep dito sa Phoenix Fuel Masters, ang ganda na kanya ipinakita at naka-score si Chongson ng 20 points. At dahil dito, usap-usapan na naman ng mga insiders na hindi na magtatagal at ito ay lilipat sa isang SMC team. Ang matunog ang pangalan dyan ay Barangay Ginebra dahil solido na yung kanilang front court at nag-renew na ng kontrata itong si Christian Stanhardinger at Japet Aguilar at ang kailangan na lang nila ay isang point guard na pwede maging karelyebo nitong si L.A. Tenorio at Stanley Pringle at bagay na bagay daw dyan itong si Wami Chongson. Samantala, pwede rin itong si Chongson na mapunta dito sa San Miguel Beer dahil baka ito si Chris Ross ay matrade na rin at kinakailangan nila ng isa pang point guard pang-backup naman dito kay Terence Romeo. Maraming posibilidad dyan pero sa ngayon ang matunog ang pangalan ay Barangay Ginebra dahil ito nga si L.A. Tenorio hindi na bumabata at nakita natin doon sa PBA Philippine Cup na meron ng mga laro na nag-i-struggle talaga ito lalo na pag mahabang minuto ang ginagamit. Of course, may mga rookies naman dyan na available pero nga ito si Coach Tim Cone kahit ilang beses naman niya sabihin na gusto niya yung mga rookies, pagdating sa laro ay hindi naman niya talaga ginagamit. Mas magtitiwala siya siguro dito kay Chongson dahil ito ay meron ng eksperyensya at si Coach Tim Cone mismo ang nagsabi na sinubukan talaga nilang kunin itong si Chongson dati pa pero ayaw itong bitawan ng Terra Firma. Pero ngayon, siguro kung mag-o-offer sila ng magandang replacement para dito kay Chongson at ito ay aprobahan ng PBA Trade Committee, ay baka pumayag na sa wakas na ito ay mapunta sa Barangay Ginebra at magkaroon na sila ng isa pang point guard na pwede na maging katandem ni Stanley Pringle at ni L.A. Tenorio. Pero sa ngayon, itong si Chongson ay nasa Terra Firma Jeep at asahan pa natin ang kanyang magiging magandang performances. Binigyan ng contract extension ng pambansang manok ang kanilang power forward, small forward na si Jackson Corpus. At ito ay isang indikasyon na si Corpus ay isa sa mga players na gusto ni Coach Victorero na manatili doon sa kanilang lineup. Madalas nababanggit ang pangalan ni Corpus sa mga trades pero ito ay hindi pinapayagan ni Coach Victorero dahil gusto niya ang effort na ipinapakita nito sa opensa at sa depensa. Ito si Corpus ay matatawag natin na two-way player at malaki na itulong nito sa Magnolia, partikular na sa pagdepensa at syempre pagdagdag doon sa frontcourt nila lalo na ngayon at wala nga ito si Rafi Revis. Sa ngayon, sinabi ng Magnolia na okay naman daw yung kanilang adjustment dito sa darating na Governor's Cup at kumpiyansa sila na malaki may itulong ng kanilang bagong import na si Mike Harris lalo na syempre at ito ay isa ng veterano at alam na ang laro sa PBA. Balikan naman natin ito si Corpus. Sinabi ni Coach Victorero
na ito si Corpus ay hindi man siya magiging top scorer na Magnolia, marami siyang naiitulong doon sa court na minsan ay hindi lumalabas doon sa statistical points at doon sa mga stats. Pero para ito si Calvin Abueva na pagdating sa depensa ay maaasahan talaga. Dahil dito, asahan natin na mas mabibigyan pa ng maraming playing time ito si Corpus dahil syempre ang magiging role niya dito sa conference na ito ay siya ang babantay doon sa import ng kalabang team at minsan siguro baka pati si Calvin Abueva ay gamitin na rin para magbantay doon sa mga imports. Maganda naging performance ng Magnolia daw sa Philippine Cup Finals at nakaabot sila sa finals at ngayon maraming mga experts sa basketball ang naniniwala na magiging contender din itong Magnolia dito sa darating na Governors Cup. Ang medyo question lamang dahil yung edad ng kanilang import na 38 years old na pero kung maganda naman ang ipapakita na performance ng mga local players at susuportahan nila ito, sigurado na magiging competitive dyan ang Magnolia Pambansang Manok. Sa ngayon syempre importante ay pag nag-umpisa ng games ng Magnolia ay makakuha agad sila ng mga sunod-sunod na panalo. Ang Blackwater Bossing ngayon ay natalo na ng 20 sunod-sunod na laro. Ito ay pagkatapos silang taubin ng Rain or Shine Elasto Painters 92-79 doon sa game kahapon. Maganda naman ang ipinakita ng Blackwater Bossing noong umpisa pero kagaya ng kwento doon sa mga games na nilang nakaraan ay pagdating ng fourth quarter ay doon sila lagi kinakapos. Okay din naman ang pinakita ng kanilang bagong recruit na si Barkley Ebonia. Yun nga lang talaga itong Blackwater pagdating sa closing ay palaging nawawala ng options at palagi na lang natatalo. Yung score actually ng game mas malala pa dun dahil yung lamang ng Rain or Shine ay umabot na ng 20 puntos. Kaya sa ngayon ang Blackwater sinira nila yung dati nilang record na 19 straight losses dahil ngayon ay 20 straight na yan at hindi pa natin alam kung kailan ito mabe-break. Sinabi ni Coach Ariel Vanguardia na sa ngayon ay thinking positive pa rin itong Blackwater Bossing at susubukan nila talagang gawin ang lahat para sila ay manalo. Para doon sa mga hindi nakapanood ng game, naka-score ng 31 points ang Blackwater o ang Rain or Shine ng third quarter at 12 points lamang nagawa ng Blackwater. At dahil dyan, na-overcome nila yung deficit nila noong halftime. Naka 20 points ito si Henry Walker ng Rain or Shine laban doon sa dati niyang team na Blackwater. At dahil nga dito, itong Blackwater Bossing ngayon ay panibago na naman ang record. Pagdating naman doon sa performance ng mga players, ito si McCarthy, yung bagong recruit ng Blackwater mula sa Terra Firma ay naka 15 points. Ito si Baser Amer ay naka 14 points. At ito si Barkley Ebonia ay naka 14 points din. Kaya lang yung import ng Blackwater, 13 points lang ang na-shoot. At obviously, kailangan mas malaki ang may contribute dapat niya kung gusto ng Bossing na manalo. Samantala, sinabi naman ni Coach Ariel Vanguardia na kinausap nila ito si Jay Washington at payag naman daw siya na maglaro sa Blackwater. Yun nga lang ito ay nasa Estados Unidos pa. Shout out kay Arturo Edloy, Ella Dawson, Renz Altamera family, Edwin Carmona Jr., Kuya Mike TV, Marvin Palarca, Gilbert Comora, Elvis Rublica, Ostrit Vlogs, Ramsod Angkako, Arnel Santo Domingo, Rico Olarte, Dexter Domer, Andrew Anyosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Jonel Alagon Family, Dion Mercado, Brian Andres, John Cantos, Jose Juntilla, JJ Sibum, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, Patrick Unabia, Joshua Giray at Lenodo Giatans.